So, sunod, mga kababayan, dito tayo kay J. Sonsa. Mga kababayan, wait lang po. Ito, mga kababayan, si J. Sonsa po ngayon ay delikado po, mga kababayan, na aarestuhin, pati si Tinglaw. Mamuna Luis, hello po. Ma'am Lynn Sudo, hello po. Si J. Sonsa, kilala po natin to mga kababayan sa pagpapakalat ng fake news, pati itong si Bobby Tiglao, no? So ngayon mga kababayan, meron kasing kumakalat ngayon mga kababayan na isang medical records ni PBBM na peke. So napag-alaman mga kababayan na ang nagpapakalat pala ng medical record ay itong si J. Sonsa at si Bobby Tiglao. Naku po mga kababayan, na which is sumabit na itong si J. Sonsa sa fake news noon mga kababayan at cyber libel. Tapos itong si Bobby Tiglao, sumabit na din to doon sa nangyaring pagkamatay ni Paulo Tantoco sa Amerika. Siya po yung nagpakalat noon na nandun daw si First Lady Lisa. Ininjikan daw ni First Lady Lisa kaya na-overdose si Paulo Tantoco. So ngayon mga kababayan, sa hindi po nakakilala, ito pong si J. Sonsa, isa po siyang DDS vlogger. Ayan po ha mga kababayan, ito po. So ito po i-post ng Nutriban Republic. Nutriban Republic, isa po siyang supporters ni PBBM. So ayan po, ipinost po ni Bobby Tiglao at ni J. Sonsa. Ayan po ha mga kababayan. Sila pong dalawa ang nag-post ng fake na medical records ni PBBM galing sa St. Luke's. Ayan, si Bobby Tiglao at J. Sonsa. So babasahin ko po ha mga kababayan. Medyo mahaba po ito. Ayan. So, meron po kasing mga reporter sa Malacanang mga kababayan sa press con ni Palace Press Officer UC Claire Castro, Undersecretary, na maraming reporter na nagsabi kung totoo ba daw itong kumakalat na medical record ni PBBM. So ito po'y isinabi ng Malacanang na ito po'y peke. So hindi po totoo na ganyan. So ngayon mga kababayan, kumikilos na po ang NBI para arestuhin itong si J. Sonsa at saka si Bobby Tiglao. Dahil sila pong dalawa ang nagpapakalat, no? Ang nagpapakalat mga kababayan sa peke na record ni PBBM. So hindi ko pa man po alam kung sila ba talaga, pero sila po talaga yung nag-post. So sino po bang habulin ng NBI? At saka mga kababayan, sinabi po ni UC Claire Castro yan, kikilos na po ang NBI. Patay. Ito na. Oo, pwedeng kasuhan ng St. Luke's siyang dalawang si Tiglao at si Sonsa. Ito na, Bobby Tiglao, J. Sonsa, Diyos ko, nakakaawa na kayong panuorin. Sabi dito ni Nutriban Republic. Ayan. So nakalagay dito, hindi na kayo investigative journalist. Para na kayong mga tambay sa kanto na may Facebook page, may chismis, shared agad. May fake document, sige upload. Mahuli, deadma, walang sorry, walang atras, walang hiya, paulit-ulit. Oo, which is, ito na po kasi ang nangyari sa kanila mga kababayan. Pattern na kayo. Hindi na aksidente, hindi na aksidente yan. Hobby na ninyo ang fake news. O, gawain na talaga nila ang fake news. Ngayon, nahuli na naman kayo, yung medical document na ipinakalat ninyo, peke, hindi daw allege. Hindi daw question lang, peke talaga. At ang mas nakakahiya, ang mismong ospital na ginamit ninyo ang pangalan ang bumara sa inyo. Hospital na mismo ng St. Luke's ang bumara kay Bobby Tiglao at kay J. Sonsa. Patay kayo dito, dalawa. Mga matatandang feeling journalist kahit wala ng trabaho. St. Luke's Medical Center na ang nagsabi, falsified and authorized, labas sa official channel. May legal consequences, tagos hanggang buto ang sampal. Ang normal na tao, pag ganito tatahimik na, aatras mag-sorry kayo. Hindi, walang retraction sa dami ng fake news na kinakalat ninyo. Tuloy pa rin ang pagpapanggap na may prinsipyo. Diyan kayo bagsak. Alam ninyong mali, sige pa rin. Hindi dahil tanga, kundi dahil wala kayong konsensya. Huwag kayong magtago sa salitang transparency.
Oo, ang medical record ay protected by law. Hindi yan chismis sa sari-sari store, hindi yan pwede ipagkalat kahit sino pa ang subject. Alam ninyo yan. Matanda na kayo, pinili ninyong baliwalain kasi mas masarap ang clout kaysa katotohanan. Sa kanto, malinaw ang basa. Una, mahilig kayo sa fake. Pangalawa, pag nabuking, magmamatigas. Pangatlo, walang remorse. Hindi na journalism yan. Chismosa with microphone na lang ang peg. Mga matatandang nagkaedad pero hindi nagkadelikadesa. Masakit pero totoo. Tumanda kayo ng media pero hindi kayo natuto ng ethics. Lumipas ang dekada pero naiwan ang prinsipyo. May titulo, may edad pero walang pinagkatandaan. Hindi kayo pinapatahimik ng hindi inaapi. Nahuli kayo ulit. At sa mundong paulit-ulit kang nahuhuli sa fake news na walang hiya, umatras tapos ang karera mo. Hindi dahil may nasira sa'yo, kundi dahil kayo mismo ang nagkalat ng baho ninyo. Matandang walang pinagkatandaan, yan ang legacy na kayo mismo ang gumawa. 'Di ba? Ito po mga kababayan, ang statement po ng Malacanang dito sa nilalabas nilang record. Mga kababayan, the medical document being circulated is fake. Is not the result of any legitimate medical examination and does not reflect the President's health. The President is fully capable of performing his duties and continues to actively discharge his official responsibilities. The President remain focused on serving the Filipino people. Presidential Communication Office. Nako, ito na nga mga kababayan ang sinabi nga. Ito pa mga kababayan. Dito na, ayan po yung nilabas. Mga kababayan, si J. Sonsa. Patay ka dito. Patay talaga kayo dito, mga kababayan. Lalong-lalo na si J. Sonsa. Kasi bakit? Ito po ang ni Yussi Claire Castro. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ang St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Tama. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Natates, makikita at naka-attend pa po siya ng ADC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin? Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi ito life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Ayan, lumalaban pa rin. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Tama. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. Diba? Yan ang masakit sa mga reporter eh. Alam nyo, ipagpilitan talaga ninyo. Ang sabi ng reporter, meron daw siyang source kasi doktor daw ito ng St. Luke's. Ngayon, sabi ni Yussi Claire, doktor siya ng St. Luke's pero hindi siya doktor ni PBBM. Sabi naman ng reporter, yun naman talaga ang nilabas ng doktor. Sabi naman ni Yussi Claire, siya nga ang doktor pero hindi naman siya nakakaramdam ng sakit. Sabi naman ni reporter, hindi naman siya doktor, ma'am. Sabi naman ni Yussi Claire, kahit hindi siya ang doktor, siya naman ang nakakaramdam, siya naman ang nakakaalam kung saan yung masakit, saan yung hindi. 'Di ba? Alam niyo minsan, pag mga ganyang reporter, dapat sinisipa na yan eh. Yeah? Dapat hindi na pinapapasok sa Malacanang yan. Sila yung nagko-coast. Alam niyo yung kunting sigalot, palalakihin nila. 'Di ba? Hindi porkit doktor ng St. Luke's yan, ay siya na ang totoo. Hindi naman siya ang humawak kay PBBM. Alam niyo ba, bigyan ko kayo ng sample ha. Mga reporter
Sa totoo lang, hindi ako nag-aral ng journalism, hindi ako nag-aaral ng masscom, pero mas may utak pa ako sa inyo. Hindi ko nila lahat Ito lang masabi ko. Alam mo ba kapag dentist ka, nagpa-brace ka sa dentist mo, tapos magpatanggal ka sa ibang dentist, alam mo bang hindi nila gagalawin yan? At ito pa ang rules ng mga doktor. Kung halimbawa, nagpa-opera ka, nagpa-surgery ka, ang doktor mo si Juan, hindi pwedeng galawin ni Pedro yan. Hanggat walang waiver na gagawin ni Pedro yan. Totoo yan mga kababayan. Hindi po pwedeng mangialam si Doc sa trabaho ni Doc. Kasi may rules ang bawat doktor. Mapa-dentist ka man, mapa-espesyalista ka man, or kahit anong klaseng doktor ka. May mga rules yan sila. Alam niyo mga reporter in VHAP, nakakahiya kayo. Nag-aral ba talaga kayo? O pinulot lang kayo sa tabi-tabi tapos nakikikuha lang kayo, nakikichismis lang kayo? Diba? Pero ninyo, hindi porkit doktor siya ng St. Luke's, ay alam niya, hindi siya ang may hawak sa kalusugan ni PBBM. At nasa batas ng doktor na kung sino ang doktor, siya lang ang may karapatan na mag-announce at magsabi kung ano ang karamdaman ni PBBM. Kahit sinong Poncio Pilatong doktor dyan, wala silang karapatan na magsabi, alam ko yan kasi doktor ako. Maliban na lang kung mag-vlog sila at reaksyonan nila kung ano ba itong sakit na to. Ano ba ito? Saan ba ito nakukuha? Paano ba ito masolusyonan? Paano ba ito magamot? Ganun lang. Pero yung sabihin mo, ito, alam ko yan kasi doktor ako kasi ganyan yan Walang ganun. Walang ganun. Walang ganun po. Ako, sa mga reporter sa mga journalist, tigil-tigilan nyo yan. Kaya nga minsan, yung ibang journalist pinapatay Kaya nga minsan, yung ibang journalist binabaril Bakit? Kunting palalakihin. Iwasan nyo yan. Diyos ko naman, kaya hindi kayo napopromote hanggang ngayon. Ganyan pa rin kayo Kasi ang daming bad comment at bad record sa inyo. Kaya hindi napopromote Hanggang researcher na lang Hindi kayo nakikita sa TV, hindi kayo naging anchor. Kasi bakit? Paano kayo mapopromote? Diba? Hindi ganyan. Pangit, kabubuhan yung ganyan. Pagpilitan mo, ma'am. Kasi yung source ko, doktor talaga mismo ng St. Luke's. Binara ka na ni Yussi Claire Castro, sinabihan ka na, doktor nga siya ng St. Luke's, pero hindi siya yung doktor na may hawak kay PBBM. Merong rules ang hospital, kahit anong klaseng doktor, no? May mga rules yan. Once na doktor ka, hindi mo pwedeng pakialaman yung pasyente ng iba. Halimbawa, sa dentist, example ko sa inyo yung dentist. Halimbawa, ako ngayon, nagpa-bridge, nagpa-jacket, nagpa-crown, nagpa-bridge, nagpa-brace. Hindi yan galawin ng ibang dentist as long as hindi nagawa ng waiver si client or si patient na ipagawa niya at pumirma yung doktor na unang gumawa sa kanya. Kasi bakit? Kung meron mang mga infection yan, yung doktor na gumalaw, siya ang habulin, hindi yung doktor na gumawa sa'yo na bago. Ganyan po talaga mga kababayan. At kahit sinong dentist, hindi pwedeng maglabas na halimbawa ang presyo ng brace niya is 50,000. Ngayon mag-react yung isang dentist na, yung brace mo, bakit 50? Sa akin 20 lang. Bawal yung ganun, pwede kang kasuhan nun. May mga ganyan. Kaya sa mga journalist minsan, wag ganun. Katangahan yan. Katangahan yung ganyan. Pagpilitan pa talaga niya. Di ngayon, nabara ka tuloy ni Yussi Claire. Diba? Nabara siya ni Yussi. Dahil sa pagpilitan niyang gano'n. Ulitin ko One last lang ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to drug use. Nagkaroon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Ano source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Ayan. Kung unknown number Dito, may kumakalat daw sa Viber, unknown number, walang pangalan, nakuha ng mga reporter, na ito daw nakuha ni PBBM na sakit ngayon ay dahil sa pagdadrug use. Ngayon, sabi ni Yusek, anong source niyan? Saan galing?
sa Viber, unknown number. So, kung unknown number, pakinggan nyo si Jessica. Di unknown din ang source niyan. Oo. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. Tama. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified Tama. at walang ibang source. Last po, Tuesday New, DCWB. O, DCWB. Hi ma'am, follow up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So Ayan. siguro naman po ay credible ito. Although hindi ko siya pwedeng pangalanan for So, porket doktor daw ng St. Luke's, credible daw. Ang tanong ngayon, siya ba ang doktor ni PBBM? Continue. the obvious reason. Pero hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan, since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin saya sa iba-iba pang activities katulad po ng oath-taking sa harapan po mismo ni General Nagtates. Makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Oh, sabi ni Patch Drip, bakit daw bawal? Alam mo, sa totoo lang, Patch Drip, hindi ko na po kailangan, hindi ko na po kailangan i-explain yan, Patch Drip. I-research mo na lang. Kaya, kasi bakit? Magsayang lang ako ng oras na mag-explain kung bakit bawal. Kasi bakit? Kung DDS lang din naman ang explainan ko, matulog ka na lang. Diba? Magpahinga ka. So, yun po yun, mga kababayan. 'Di ba? Kita nyo, mga kababayan. Dahil dyan, sa pinakalat ni Jason sa na medical record ni PBBM na peke, ayun na nga, hahabuli na nga siya ng NBI. 'Di ba? Ginagamit nila, mapapamura ka talaga. 'Di ba? Sa totoo lang, mga kababayan, naku, Jason sa, sinabi ko sa iyo, hindi ka na nga makalakad, nagkaduling-duling na nga yung mata mo, nagkabungi-bungi ka na nga sa katandaan, fake news ka pa rin, tapos makukulong ka pa. Naku, tapos idadahilan na naman nila yan, ginigipit, iniipit, porkit kalaban ni Marcos. Ganyan ang isa sa kanilang irereklamo, mga kababayan. Porkit kalaban ni Marcos, sasabihin agad nila yan, ginigipit. Bakit mga kalaban ni Marcos ay kinukulong? Natural. So, anong gusto niyo mangyari? Okay lang pagbababuyin ninyong presidente? Okay lang gawaan niyo ng fake news? At saka take note, yung fake news mo, kalusugan ng presidente yan. Di ba? Kung ayaw mong maaresto, kung ayaw mong makulong, huwag kang gumawa ng fake news. Alam niyo ba, ito gusto ko kong i-share sa inyo. Alam niyo ba sa Malaysia, ang kapalit ng fake news ay kamatayan? Pasalamat kayo dito sa Pilipinas. Pasalamat kayo dito sa Pilipinas na kapag fake news, aarestuhin ka, makapiansa ka, pwede kang umuwi, makalaya ka. Sa Malaysia, hindi. Kapag napatunayan na fake news ka, bitay ang labas sa'yo. Matindi ang Malaysia rules, Matindi ang rules sa Malaysia. Kaya pasalamat tayo na hindi tayo Malaysian. Kunti lang. Di ba? Kunti lang. Kasi alam nyo, sa Malaysia, sa totoo lang, try mong mag-fake news doon sa Malaysia kung tignan natin hindi ka bibitayin. Pasalamat tayo. Dapat may batas na ganyan Kapag sino man ang makagawa dyan, dito sa SG Sir kulong. Naku, Ma'am Aida, hindi lang. Pagka yung fake news mo ay mga government official, bibitay ka talaga. Not only kulong. Pag ang fake news mo ay ordinaryong tao, okay lang, kulong. Pero alam ko dyan sa Singapore, kapag ka nag-fake news ka, tapos yung fake news mo ay patungkol sa bansa, nakakasira sa dignidad ng isang politician, talagang bitay ka. Bawal nga dyan sa Singapore yung protesta-protesta at rally. Oo, Ma'am Juicy Tangko, di ba? Pag fake news sa Malaysia, binibitay. Mamay mabati ko si Lupo. Sa Singapore, alam ko ganyan. Kaya nga sa Singapore, ang pinaka-rule nila, bawal ang protesta, rally dyan. Kasi kung napatunayan at malaman na nag-rally at nag-protesta ka, babibitay ka.
Sa totoo lang. Yan ang rules ng Singapore. Sa Malaysia, hindi. Bitay agad pag napatunayan. 'Di ba? Kaya dito sa Pilipinas, kaya't lumalaki ang ulo nito mga matatandang journalist na to eh. Wala naman sila mga station, 'di ba? Mga nagre-retiro na, 'di ba? Naku, dapat pag ganyan arestuhin agad eh.